It's now time to reflect on this week's Sunday Gospel. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Reverend Father Joel Tiwerto ng San Andres Parish, Masinloc, Zambales. Minsan daw po ay mayroon dalawang magkaibigan na naglalakad. At sa kanilang paglalakad, meron silang nakita na namamalimos. Sabi nung isa, alam mo, kapag nakakita ko ng namamalimos, ay nababagabag ang aking kalooban. Sabi ng kanyang kasamang kaibigan, ako rin, nababagabag ang aking kalooban kapag may nakikita ko ng mga taong namamalimos. Maya-maya, sabi ng isa, alam ko na ang gagawin natin. Pumikit na lang tayo para hindi natin sila makita. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa ika-6 na linggo ng ating pagdiriwang ng Pasko na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. At sa ating ebanghelyo, meron akong 2 punto na nais gamitin para sa ating pagninilay para sa linggong ito. Una, narinig natin na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, kung iniibig ninyo ako, gagawin ninyo at susundin ninyo ang aking mga utos. Meron tayong tinatawag na selective hearing at madalas tayo ay nahuhulog sa pagkakamaling ito. Pinipili lamang natin ang mga bagay na gusto nating marinig. At sa pagpili natin ng mga bagay na gusto nating marinig, pinipili lang din natin ang mga bagay na ginagawa natin. Narinig natin sa ating ebanghelyo na sinabi ng ating Panginoong Hesus nung nilapitan siya ni Pedro, sabi ni Pedro, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang mga tao na nagkasala sa akin? Sabi ni Hesus, hindi lang 7 beses, kundi 70 times 7 times. Narinig natin na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, tulungan ninyo ang mga kapatid ninyo na naghihikaos. Sundan ninyo ang mga utos ko na tulungan ang mga may hirap. Pero ano ang ginagawa natin? Kapag hindi na komportable ang sitwasyon, pinipili lang natin ang mga bagay na dapat nating gawin, gusto nating gawin, at hindi natin nagagampanan ang kalooban ng ating Panginoong Hesus. Kaya naman maaalala din natin na sinabi ni San Francisco, preach the good news, use words if necessary. Mahalaga na hindi lamang sa salita natin ginagampanan ang kalooban ng Diyos, pero higit sa lahat, ang pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon ay nakikita sa paraan ng ating paggawa. At pangalawa, narinig natin sa ating ebanghelyo na sinabi ng ating Panginoong Hesus na hindi ko kayo iiwan na mga ulila. Ipapadala ko sa inyo ang tagapagtanggol, at ito nga ay walang iba kundi ang Espiritu Santo. Hindi madali ang pagtupad sa kalooban ng Diyos. Nandiyadyaan ang hamon at mga pagsubok na kakaharapin natin sa daan. Ngunit, pinapaalaala ng ating Panginoong Jesucristo na taglay-taglay ninyo ang Espiritu Santo na siyang gagabay sa inyo at magbibigay sa inyo ng mga salita sa inyong pagpapahayag ng katotohanan. Ganito tayo kamahal ng ating Panginoon. Hindi niya tayo hinahayaan na mga pa sa dilim. Ibinigay niya sa atin ang Espiritu Santo, kaya naman nawa ay buksan natin ang ating mga puso, buksan natin ang ating kalooban upang tanggapin ang Espiritu Santo ng ating Panginoon. At nang sa gayon ay maipahayag natin ang mabuting balita, hindi lamang sa ganang sarili natin, bagkus sa tulong na rin ng Espiritu ng ating Panginoong Hesus.